Hi mga kapartners! Alam nyo ba na maraming Pilipino ang naninirahan sa lupa na akala nila'y kanila na, pero ang hawak lang pala nila ay stewardship certificate? Ang dokumentong ito ay hindi tunay na titulo, kundi bahintulot lamang mula sa gobyerno na gamitin ang lupa. Ang ibig sabihin, kahit ilang dekada ka pa nakatira, nagtanim o nagtayo ng bahay doon, hindi ka pa rin itinuturing na may-ari sa mata ng batas. Masakit at nakakatakot isipin, di ba? Kaya bago mahuli ang lahat, pag-usapan natin ng katotohanan tungkol sa stewardship certificate at kung paano ka makakasiguro kung pwede nga bang ipatitulo ang lupa mo. Ang stewardship certificate ay karaniwang ini-issue ng DENR para sa timberland o forest land. Ang ganitong klasing lupa ay bahagi ng tinatawag na inalienable and indisposable lands of the public domain. Sa madaling salita, pag-aari ito ng gobyerno at hindi ito pwedeng gawing private property o ipatitulo. Ang hawak mong certificate ay parang lease lamang. May bisa ng 25 taon na pwedeng i-renew ng isa pang 25. Oo, pwede mo itong ipamana, pero hindi ito ownership. At kahit ilang puno pa ang itinanim mo o ilang bahay pa ang itinayo mo, hindi mo ito basta maipatitulo maliban na lang kung ang mismong gobyerno sa pamamagitan ng isang presidential proclamation ay i-reclassify ito bilang alienable and disposable land. Ngayon, paano kung ang lupa ay alienable and disposable na? Dito papasok ang dalawang paraan ng pagpapatitulo. Una, ang administrative process sa DENR. Mas simple ito at mas mababa ang gastos. Kailangan lang ng licensed geodetic engineer para sukatin ang lupa at depende sa laki ng property ang singil. Ikalawa, ang judicial process o pagpapatitulo sa korte. Medyo maghastos ito dahil may bayad sa abogado at posibleng may hearing, pero dito mo pwedeng may rehistro ang mga unregistered or imperfect titles. Kaya bago ka gumastos o mag-aksyon ng oras, siguraduhin mo muna ang classification ng lupa mo. At kayo mga kapartners, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Kung kayo ang nasa sitwasyon, alin ang mas pipiliin ninyo? Ang administrative process na mas simple at mas mura o judicial process na mas magastos pero mas matibay? I-comment nyo sa baba ang inyong sagot. Kung gusto nyo pang malaman ng mas detalyadong proseso, feel free to message us. And don't forget to like, share, and subscribe sa Philippine Property Homes para updated kayo sa mga real estate tips and guides.